Gusto niyo ba ng something sweet? Something crunchy? At something na magbibigay sa inyo ng pera? Ang produktong freeze-dried snacks? All of the above raw. Para sa kanegosyo natin na si Jenica. Meron po tayong special machine na ginagamit to make the candies crunchy. Kumusta naman ang kita for itong few months of your operation? Weekly, meron naman tayong at least pumapasok ng 5 digits naman. Wow! Ano nga ba ang produktong ito na nakapagbigay sa kanya ng manamis-namis at malutong-lutong na tagumpay? Paano kung magbagong bihis ang chocolate bars, marshmallows, gummies at iba't iba pang candy? Makikilala pa kaya ang mga ito? Para chicharon. Ito, meron siyang nuts, raisins. Ay, maalat na matamis. Lasang meringue. Merengue. Crispy meringue. Ang tawag sa sweet treats na yan, freeze-dried snacks. Para magawa ito, kailangan pa ng espesyal na makina. Sa prosesong tinatawag na freeze-drying, tinatanggal nito ang moisture sa isang bagay gamit ang malamig na temperatura hanggang maging malutong na ito. Nilalagay muna ang candy sa tray ng hiwa-hiwalay. Hindi po natin pinupuno yung trays ng ating special machine kasi minimake sure po natin na yung mga candies natin will have the space po to breathe and to pop. Iniiwasan natin yung magkadikit-dikit yung mga candies. Iiwan sa loob ng machine ng 4 hanggang 6 na oras, depende sa kung anong klase ng candy. Tikman na nga natin yan. ASMR style. Halos lahat nung tinikman ko ha. At yung habang kinakain niya, malutong, tapos siyempre iba-iba yung lasa, may maasim, may matamis, ganyan. Parang kutkutin ba to? Pwede rin kutkutin, no? Pampalipas oras, di ba, ganyan. Ang mga pouch na ito, na ibebenta mula 250 pesos, depende sa flavor. Bukod sa tingi-tingi, pwede rin silang rentahan bilang booth sa mga event. Bango. Amoy candy. Puno pala. Opo. Dalawang piraso lang, mapupuno na yung lalagyan. Create your own cup. May enjoy talaga to ng mga kids, no? Parang silang nag-art dito eh. Parang ganyan, pupunuin mo tong cup na to. Depende kung ano yung flavor na mas gusto mo. And then, you combine colors. May iba't ibang package sila para sa booth rentals. Yung lowest package po namin, halimbawa candies lang po, starts at 14,000 po. 14,000 is good for how many? For 50 packs. 50 packs na Opo. yan, Kasi included na po doon yun nga po, branded po yung candies. At the same time po, pag may team yung birthdays po, meron din po kaming setup sa likod. May backdrop. So, sinasamahan po namin para cute po So, sa tingin. doon sa mga naglalaro sa inyo, usually, mga birthday, mga kids? Mga kids, yes. Meron din po mga celebrations po, wedding, tapos sa company po. Umabot ng 2 taon ang preparasyon ni Jenica bago ilabas sa publiko ang kanyang produkto. Lahat ito nagsimula dahil sa pagiging sweet tooth niya. Way back college, talagang mahilig ako sa mga kakaibang sweets na binibenta ko during that time. So, nagsimula ako ng pastillas yung ginagawa ko na may iba-ibang flavor sa top tapos sa loob. Ang ideyang freeze-dried snacks, naisip naman niya ng dahil sa kati-TikTok niya. Nakita ko may mga nag-ASMR, so may mga kumakain ng crunchy na snacks, which is, nung time na nag-crave na ako and gusto ko siyang matikman, wala tayo dito sa Philippines. So yun yung naging way ko para dali naman dito sa Philippines yung crunchy na mga candies, which is Frozzo Pops. Umabot sa 6 digits ang puhunan ni Jenica sa negosyo. Pero kahit mahal, naniwala raw siya na papatok ang kanyang produkto.
Kumbaga, ang mindset ko kasi is unique. Kumbaga, kakaiba siya. So, ang mga Pilipino naman, pagka kakaiba or meron bago sa panlasa, lagi yung tatangkilikin ng mga Pilipino. Goal ko na maging first din siguro sa Philippines na makilala pagdating naman sa freeze-dried snacks. Dahil kaunti pa lang ang gumagawa nito, trial and error daw talaga si Jenica nung una. Actually, frustrate na po ako. Kasi syempre, ang mindset ko nung first na yun is ang laki ng ininvest ko dito. Kung hindi ko mapapagana yung machine, paano? Talagang pinilit ko na pag-aralan siya through YouTube, through reading, yung mga formulas. Nakakukuha naman ng matamis na suporta si Jenica mula sa kanyang pamilya. Nung time na nag-i-start po ako, yung machine ko talagang nasa bahay lang. So, tumatakbo yan halos 24 hours kung pinifigure kung paano. So, yung husband ko kasi medyo talagang maano siya sa mathematics kasi science po may mga formula yan. So, nag-eksperimento talaga kami ng formula. So, minsan pinapupunta ko pa yung uncle ko para lang i-troubleshoot yung mga problem nung machine. Ang kanyang pamilya rin ang unang sumubok ng kanyang produkto. Event ng grandmother namin. So nakita ko yung reaction ng tao na parang first pag lumapit sila, ano yan, curious na agad sila. So sabi ko, testing muna yung family ko kung magugustuhan nila, magsasuccess to dito sa event. Then magpo-proceed ako magpagawa ng mga cart. Nakita ko naman na okay, masaya yung mga lumalapit dun sa cart. Why not? Ituloy-tuloy ko na as an event cart naman. Mula nang i-launch ni Jenica ang kanilang carts nitong taon, hindi na raw sila nawala ng bookings kada linggo. Nakapag-rent na ako ng sarili ko. So, syempre, parang, kumbaga, pinaiikot mo din yung puhunan mo, yung kita mo. Tapos, siguro, nakapag-stock na din ako ng mas maraming products. Tapos, ngayon, planning din na bumili pa ng isa pa ulit machine. Ang malulutong na candy, bunga ng matibay na tiwala ni Jenica sa kanyang pangarap. Kung mag-start kayo ng business, i-make sure nyo na ready yung kalooban nyo. Kasi pag nag-start tayo ng business, it's either umunlad yan or hindi talaga para sa'yo. So, kailangan ready ka on both negative or positive. At the same time, dapat passion mo yan. Kaya kung may ninanais na negosyo, bold or sweet man yan. Ang importante, buo ang konsepto at huwag maging marupok sa mga pagsubok.